Unang-una sa lahat ay pabati muna tayo ng pagbati ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay sasagot ng mga katanungan na pinadala sa atin at walang ibang sasagot yan kundi ay si Sheikh Alimuddin. Right? So, yun po. May katanungan po na ipinadala sa atin sa ating himpilan. Pila. Ng tagapagsagot ng katanungan. Pila. Okay. So, ang tanong po ay, Ustad, maaari po bang bumati ng Jum'ah Mubarak sa lahat ng sitwasyon ng Salatul Jum'ah bago dumating ang Salatul Jum'ah at pagkatapos ng Salatul Jum'ah? At ano po ang kainaman dito? Yun po ang tanong. Maaari bang bumati ng Jum'ah Mubarak sa bago dumating ang Salatul Jum'ah o ang pagkatapos ng Salatul Jum'ah? At ano ang kainaman po dito? Yun po. Jazakallah khair. Papaindak tayo dito. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, ang ano yun? Ay, Jum'ah Mubarak pala, no? Pagbati ng Jum'ah Mubarak. Walang duda, ang araw ng Jum'ah kasi, bago sagutin yon, ang araw ng Jum'ah, ikinukonsider ito sa ating pananampalataya. Distract ako sa ikinukonsider ito na sa pananampalataya ng Islam na Eid. So meron tayong tatlong Eid. Yung dalawa, major Eid, at yung isa, minor Eid. Yung dalawang Eid, yun yung Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. At yung Jum'ah naman, ito yung minor Eid natin. Ang patunay nito, ito ay matatagpuan sa hadith Ibn Abbas radhiyallahu an, sa Ibn Majah, no? Collection Ibn Majah. Sinabi Kaya, pwede po makarequest pa hinahanong nyo siya. Okay lang. Ano na? Kakat lang ko lang. Bakit pa sa pinalakasan? Wala namang masyadong tao. Yun, good. Pinalitan lang pala. Pahinain tapos pinalitan lang pala. Wala tayo sa ano. Okay. So yun. Isa sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, which is compiled by Ibn Majah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha yawmu 'Eidin. Ja'ala Allahu lil muslimin." Tunay ng araw ng Jum'ah ay araw ng Eid. Araw ng Eid. At sabi ng Eid kasi ay celebration, siyempre, no? At the same time, ito ay kaya tinatawag na Eid dahil ito ay kumbaga ay pabalik-balik, paulit-ulit, no? Kaya naman every Friday yun, every week meron tayo na Friday. At ito ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga mananampalataya, para sa mga Muslim. Faman jaa ila jum'ati falyaghtasil. Sino man ang dumating sa araw ng Jum'ah ay mas mainam na siya'y maligo. Okay? Wa in kana pibon falyamasamin. Kung mag-perfume siya, maglagay ng perfume, yun, walay kung bisiwak at maggamit ng siwak. Ito yung mga, kumbaga, ito yung mga etiquette sa during the Jum'ah. So, ibig sabihin dito, ang Jum'ah dito ay may mga procedure, may mga gawain according sa sunna ng Propeta Muhammad sallam na mismong ginawa niya at in-encourage niya at ginawa ng mga sahaba. Ang pagbati, specifically ang pagbati ng Eid sa Jum'ah, sa pamagitan ng Jum'ah Mubarak, nagkaroon ng different opinion sa mga scholar. Bagos kay Sheikh bin Baz, kay Sheikh bin Fauzan, talagang bida ito eh. Okay, bida. Ibig sabihin na ito ay tinuturing niya na ito ay
innovation in religion. Kasi bakit? Walang batayan na ang mga sahaba ay nagbabatihan ng Eid Mubarak o Jum'ah Mubarak. Sahih. Okay? Jum'ah Mubarak. So sabi niya, since na ito ay siyempre, Eid, ito ay puhay ng pagsamba, ito ang Sharia mismo ang nagturing na Eid nito. So dapat yung mga anumang kakibat na gawain dito, may batayan dapat. So para sa kanya, ito ay bid'ah. May mga certain scholar naman na sinasabi, walang problema, na ang intensyon lamang na kasi bilang pangkalahatang Eid. Kasi ang Eid ay, kumbaga pagbatihan, di ba alam mo yon, kumbaga pagdiriwang, so normally yan tinatawag na sabihin na magbatihan, di ba? No. At yun nga, sa mga ulama nagsabi na walang problema, yung pagbati nito, ito yung mas mainam na silga o formula, ito yung Eid, Jum'ah Mubarak. Jum'ah Mubarak. Kung magbabati ka man, magsabi ka ng Jum'ah Mubarak. Okay? Subalit, mga kapatid, yung ituturing mo na kapag ginawa mo ito, na ituring mo ito na sunnah, mahirap. Kasi walang batayan. Kasi magiging bid'ah talaga yon. Halimbawa, magsasabi ako ng Eid Mubarak, batid, Eid Mubarak, Jum'ah Mubarak sa'yo. Tapos ang pagturing ko nito ay sunnah, nangailangan ng dalil. Walang dalil. Okay, kaya kapag mag-ingat ka, kapag ano bang layunin mo kapag ginagamit mo ito? Pag sinasabi mo ito ba'y sunnah o hindi? Okay, kapag sinasabi mo nito ay sunnah, nasaan yung dalil? At walang dalil ka makakatibay. Kasi kailanman, walang dalil sa bagay na yan na pagsabi ng Eid Jum'ah Mubarak. Kasi kung ito ay mabuting gawain, matagal na itong ginawa ng mga sahaba. Di ba? Matagal na itong na-transmit sa atin na ginawa ng mga salafus salih. Wala. So ito ay makabagong tinatawag na pagbatihan, pamamaraan ng pagbatihan ng Jum'ah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, doon sa nagtanong na kung saan ay, yun nga, palagi ang ginagawa niya every Friday ng Jum'ah Mubarak, ay siguro mas mainam na iwasan niya yun. Iwasan niya yun. Okay? Kasi once kapag hindi na iwasan at naging habit na niya ito, at maaaring pamarisan siya ng ibang tao, higit lalo ng mga walang alam sa batas ng Sharia, at ito ay kakalat, baka magsimula pa ito na maituring ng karamihan na ito ay sunnah samantalang hindi naman sunnah. Okay? Hindi naman tinatawag na sabihin natin sunnah. Regardless kung bago magsala ng Jum'ah or after ng Salatul Jum'ah. Okay? Regardless, sapagkat yan ay nangangailangan na sabihin natin ng batayan. Kaya kung gusto natin ng walang issue, iwasan. Iwasan yung pagsabi nito. At kung gusto natin ng issue, gawin mo. So, mahilig ka naman ng issue, no? Okay. Diyan ka naman nabubuhay sa issue. So, sa madaling salita, ang pinakamainam doon ay iwasan na lang. Iwasan. Dahil sa tawag na baka pamarisan. Pamarisan. Intabyo anil harakati kung fainal harakat minal fatwa. Aywa. Pinaharakati kong fatwa. Si Sheikh Uthaymin ang nagsabi. So, yun po. Sukran o jazakumullahu khairan. Kasi kung gusto talaga natin isabuhay ang sunnah during the Friday, may mga sunnah naman talaga na which is sabit na napatunayan at affirmed sa tinatawag na hadith. At yun yung pagligo, di ba? Yung pagdikir, pagdua, at siyempre pagpapabango, pag-ayos, pag ano ng damit na presentable during the Jum'ah, yun yung mga talagang sunnah. Di ba? Yung mga tinatawag na sunnah na, sunnah kauliya, yung mga sunnah kauliya, yun sabi natin pagdikir, yun pagbasa ng suratul Kahf, di ba? Yung which is talagang patunay talaga na may batayan. Pero yung pagsabi ng Jum'ah Mubarak, ay walang batayan sa bagay na yun. Di ba? Kasi nga, sabi na kung ito talaga yung mabuting gawain ng pagbatihan, di ba? Di matagal na itong ginawa sana ng mga salafus salih at ginawa especially ng mga sahaba, wala eh. Walang na-transmit. So bakit pa natin gagawin yun? Na kung hindi maiwasan talaga, then wag lagian. Okay? Wag lagian, kumbaga. Parang occasional lang ba? No? Parang, kumbaga, nadulas ang dila mo. Pero, may follow-up pong tanong. What if, andito na naman yung what if na yan. What if kung mayroong isang tao na bumabati sa iyo ng Jum'ah Mubarak, okay, is obligado ba itong sagutin mo or good question, pwede ba itong iwasan? Pero sa sitwasyon, kung iiwasan ko, magtatampo at ganun, parang may maapektuhan. Maapektuhan. So, ano po yun ang mas mainam din po doon? Ang pinakamainam na gawin doon, yun nga, kung mayroong ang pag-iwas nito ay hindi ang pag-iwas ang pagsagot nito ay hindi naman magbibigay ng kumhidwaan sa pagitan ng walang problema na
sabihin natin na ito ay sagutin. O, paano yung pagsagot? Sabihin na, okay, thank you, shukran. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Okay? Or Juma'u barak to. Ganun lang ba? Para lang konsuelo. Okay? Pagtalikod. O, Alahas bin niya. Pero alahas bin niya. sabihin niya. May- Pero kung yun nga, kung pagsabihin ka, yun nga, kapag, kumbaga ay, kapag yun nga, kapag mayroong bunga, halimbawa, matampuhin yung brother, tapos alam mo na yung attitude niya, kapag hindi siya, alam mo yung pag hindi sinagot yung pagbati, maaaring magtampo, pwede mo siyang sagutin sa ganung bagay. Kasi nga, pinangangalagaan. At saka, may mga uskola naman din nagsabi na walang problema din ito. Somehow, ika nga walang problema. At the same time, papaliwanagan mo siyempre ng maayos. Diba? Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos na bro, ganito dapat, ito yung dapat na sunna, at hindi dapat na sunna, dapat nating iwasan. Para sa ganun, aware siya. At hindi na ano ba, kumbaga ay hindi niya, kasi baka yung pagturi niya talaga ay sunna, diba? At least maging malino sa kanyang bagay na yon. Diba? At the same time, naituwid mo siya. Nagabayan mo pa siya. Diba? So yun yung mga bagay na kailangan i-consider. Sapat na yung pagsabi ng Assalamualaikum. Oo, assalamualaikum. Walang duda. Pagbatihan niya, pagkalahatan niya na sabihin natin na pagbatihan ng mga Muslim. Okay? Ay, live pala tayo. O pumasok. Narinig ba tayo? Yes, narinig tayo. Ay, masya na, narinig pala tayo. Ayan. Kunin mo ito. Assalamualaikum wa barakatuh. Ito. Kunin mo Okay na, ito. wala ka ng follow-up question? Oh, sige, maglatag kayo ng mga katanungan nyo, inshallah.